Good morning guys. So andito tayo ngayon sa ating layer building 1. Nasa labas lang tayo dahil nagsisimula ng bigay ng patuka or ng feeding ng ating poultry boys. So hindi muna natin sila iistorbohin para tuloy-tuloy yung pag-recover ng ating mga alaga. So as you can see, maganda naman yung kain nila. Maganda naman yung kondisyon ng mga manok. Pero guys, yung mga na-harvest nating mga itlog dito ay sobrang dami ng soft shell. So marami yung mga factors na nagko-contribute sa pagdami ng soft shell. Unang-una guys ay ang lack of calcium. So yung mga pakain natin ay baka medyo kulang sa calcium. So isa yan sa ating kinoconsider. So given the fact na malaki yung company ng feeds na ginagamit natin, siguro naman hindi sila magkukulang sa content ng kanilang mga feeds na binibenta. Pero hindi natin yan santabi, no, na kulang ng calcium yung ating feeds. So maybe bigyan natin sila ng calcium plus D3 para mag-increase yung egg quality. Kasi nakita natin kanina na marami din yung mga nabibiyak agad na mga itlog, no? So another factor aside from lack of calcium ay infection. Mostly yung egg drop ay because of infectious bronchitis. So yung signs na infected yung ating mga manok ng infectious bronchitis ay kapag merong sipon, namamaga ang ulo, may mga lumalabas na mga drainage sa bibig at saka sa ilong ng ating mga alaga. And then mahina yung appetite, hindi kumakain, palaging tulog. So pwede yun natin i-eradicate dahil nakita natin na maganda naman yung situation or yung kondisyon ng ating mga manok. Ganadong-ganado sila sa kanilang pakain, sa behavior nila, very aggressive din sila. So wala tayong nakikita ng mga problema. Walang presence ng mga sipon, walang presence ng pagbukol or lumuluha ng mga manok. Hindi maputla or hindi pale yung mga palong. So as you can see, very red or mapulang-mapula yung mga palong nila. So and then another factor guys ay ang kapag matanda na yung ating mga alaga. So by age, tingnan natin if more than 2 years na yung ating mga alaga. So malapit na ba sila mag 100 weeks. So yun yung mga determining factor na nag-slow down na yung yung calcium absorption tsaka calcium release ng katawan ng ating mga manok para maka-form ng itlog. Itong mga alaga natin ay hindi pa to masyado matanda. Kasi yung batch natin, latest batch natin sa batch 21, tapos ito batch 20. So most probably yung age nito is 1 year plus pa lang. So hindi pa siya qualified na ma-consider natin na for culling na. So isa pang reason guys na pwede nating tingnan ay because of heavy rains and very cold weather. So siguro nag-drop yung pakain nila. And then, na-stress masyado yung mga manok dahil nabasa nga ito nung nakaraang weeks dahil sa sobrang lakas ng ulan. And then, sobrang lamig, marami yung namatay kaya nag-drop yung kanilang production. So, very stressful yun sa ating mga alaga guys na situation. So, isa yun sa tinitingnan natin kung bakit maraming soft shell. Kasi yung stress ay nakakakos yan sa synchronization ng cycle ng pagbuo ng egg. So hindi na synchronize yung cycle ng pagbuo ng egg. So isang isang factor yun. So tinitingnan din natin yung factor ng pagbigay natin ng supplementation dahil nung nakaraang weeks ay nagbigay tayo dito ng supplementation ng egg 1000 tsaka vitamin porous. So tingnan natin kung may result ba yun dahil too much phosphorus ay nakaka-cause din ng pag-thin or pagnipis ng itlog, no? Tsaka
pag easily break ng itlog tsaka pagkakaroon ng mga soft shell. So titingnan natin kung may epekto ba yun, kasi nakita ko wala namang phosphorus content yung mga binigay natin, kaya siguro hindi naman yan, pero hindi natin yan i-eradicate muna ngayon. So inobserve pa din natin ito guys, sila for the meantime, para titingnan natin kung makarecover ba or ano ba yung dapat natin gawin. Kasi pag continue yung dami ng soft shells, kasi nakaka-harvest tayo dito ng nasa 90 plus egg trays, tapos nagkakaroon ng soft shell na nasa 1.5 trays, so sobrang dami nun. So maybe i-undergo natin to sila ng supplementation and bigyan natin ng calcium supplement. So titingnan natin next week kung ano yung magagawa natin para hindi mag-brittle yung bones nila. So baka magkaroon ng weak leg kapag patuloy yung pagdami ng soft shell. Ibig sabihin yan ay kunti na lang yung napuproduce na calcium ng katawan ng ating mga manok, kaya marami yung soft shell. So yung itlog guys, ay ang kailangan ng yan ay 2 grams of calcium para magkaroon ng magandang quality na egg, para yung egg ay hindi ma-easily break or hindi kaagad na kakakrack. Kaya yun, baka bigyan natin na baka 4 grams of calcium ng ating mga alaga, para may panglaban sila sa pag-produce ng egg, at the same time may deposit din sila, so para ma-prevent yung pagkakaroon ng weak leg. So titingnan natin yung magiging resulta nito guys, kasi kapag tuloy-tuloy pa rin, kailangan talaga natin ng supplementation ng calcium plus D3 para yun, maiwasan yung pagdami ng soft shell, at the same time maiwasan din yung baka magkaroon ng weak leg. So isang factor pa guys na nakaka-apekto sa soft shell ay yung lighting program. So sinabi ko nga na kapag hindi masyado nakakain ng ating mga alaga, walang calcium na nare-receive yung mga manok, stress masyado, tapos nagigitlog sila, baka yung calcium deposit sa kanilang katawan ay medyo mababa na nga. Kaya yung mga soft shells na na-harvest natin ay dumadami. So isa yun sa mga tinitingnan din natin na reason kung bakit dumadami yung soft shells. So ngayon guys, ay observe lang muna tayo for at least 1 week. Tapos dun tayo mag-decide kung ano yung supplements na ibibigay natin sa ating mga alaga. So hopefully makarecover ng maayos, kasi ready naman yung mga supplements natin na ibibigay. Naka-order tayo nun para in case nga merong mga emergency supplementation, emergency medication, ay may maibigay kaagad tayo sa ating mga. Check natin mamaya sa ating egg room kung may improvement na ba, kung kumonte na ba yung number of soft shells.